Yo, good day, what's up? This is Reva Pron. This is my first content, and I hope you will like my video that's containing my first motorcycle. Si Motmot ADV 160, and it's supposedly 28,000 kilometers na siya. Ang tatakbo niya. Kaya, ano pang hinihintay natin? Review na natin yun. Right? Let's go! And, ito nga pala siya ngayon mga kareb. Oh. Ganda pa rin tingnan kahit madumi. And 28,000 kilometer na yan, odo niya. And bili natin yan last year no, December 12, 2022. Yung sa Manila ko to nabili. Kasi hirap dito makakuha sa Cavite. Ayun na nga mga kalib. Yung precision niya is yung maluluwag na bolt sa loob ng CVT. Kaya may mga maingay na maintindihan eh, maiingay na mga pinapanda mo, mga bolts pala yun. Mga bolts siya. Kaya nung pinatingin ko kagad sa kasa, biglang pasikipan. Biglang pasikipan yung mga bolts. Kaya yun, nawala na. Kaya nung pinatakbo ko ulit for daily uses, okay yung kanyang patakbo. Yung pangalawang issue naman is, ano ko naman yun, neglect ko siya. Kasalanan ko din naman, naging kulay titanium yung clutch bell nung pinalinisan ko sa kasa. Sabi sa akin, sa riding habits ko daw yun na habang pumipiga, nagpe-preno. Kasalanan ko nga yun, kaya bala ko sanang palitan yun. Or sabi sa akin, ipa-warranty. All neglect ko naman yun, kaya mapavoid yun sa isip-isip ko. Kaya hanggat hindi pa daw yung nabebengkong or umuoblong, goods pa daw naman siya. Kaya hindi ko na siya pinilitan, basta maintain lang yung linis niya. Kada 3K or 5K, 6K, ganun, doon lang naglalaro kapag wala pang budget. Then yung pangatlong issue naman is yung radial bearing. Tataka ko, magkaparehas ang knuckle bearing sa radial bearing. Hindi pala. Radial bearing is nasa gitna ng clutch bell. Correct me if I'm wrong kung saan siya nakapwesto. Kasi hindi ako mekaniko eh. Titingnan ko lang yung opinion ko base sa nakikita ko. Ayun. Then, kasi kapag pinapaandar ko, ang ingay na naman. Parang kapag iniikot ko yung gulong sa likod, parang may kumakaskas na hindi ko maintindihan kung saan galing. Then nung pinakita ko ulit sa kasa, yun, doon na nila nakita na binuksan kasi kita nila yung radial bearing. Wasak yung bola, need ng papalitan. Kasi kung hihayaan daw yun, mag-i-stack up ako sa daan. Tendency, aberya tayo niyan. Sa gitna tayo ng kalsada. Tapos papasok sa trabaho. Magkakaberya. Kaya may konting budget naman ako nun. Kaya nung pinapalitan ko na kagad. Pinapressure ko kasi hirap tanggalin nun eh. Kita ko kung paano pagkakagawa. Pinresser ulit, kinabit yung bago. Yung radial bearing pala na yun, pares yun eh. Dalawa siya. Isa sa outer, isa sa inner. Hindi ko siya sa inyo ng pero ilalagay ko sa screen para makita ninyo. Then nagkakahalaga siya ng pares na yun, 900 plus higit. Basta piliin nyo yung Japan made kasi kapag Indonesia daw madaling mapudpod, mawasak yung bola sa loob. Nung pinalitan yun, luminis din. Siyempre pinalinis ko rin yung CVT. Then nung kinabit ulit, wala nang ingay. Hindi na maingay yung makina kapag naka-neutral. Habang pinapainit yung ito. Ayan. Ito rin yung sa likod. Ayan. Walang ingay oh. Kaya okay pa yung radial bearing niya. Kasi kapag
may problema yung radial bearing. Ang ingay niyan kapag nag-i-start yan, sobrang ingay. Yan. Yun, pang-apat na issue naman na hindi talaga natin may iwasan, which is yung knuckle bearing. Number 1 na issue yan sa social media group ng ADB 160 kasi pinapapalitan nila. Set kasi yun na ang mahal, pati labor ang mahal kasi lahat tatanggalin, yung kakahan ng ADB 160 natin. Then, ayun, yung sa akin naman, issue naman sa akin, hindi siya lumiliko ng sa gusto kong iliko. Kakanan ka, pero nag-i-stack up siya pa kaliwa. Kaya nung pinatingin ko ulit, kasi iba't ibang senaryo yan, kaya yung iba nagpapapalit. Yung tingin ko ulit sa kasa, mga matagal din yun bago maramdaman yung manubela na nag-i-stack. Bala ko talaga sanang palitan kasi daily use ko yun eh. Ayoko nagkakaberya ako habang nasa biyahe. Then, yung sinabi ng mekaniko na need lang luwagan, kumuha naman din ako kasi trusted na. Tsaka marami na siyang naayos sa motor natin simula nung nabili ko sa kasa. Then yung niluwagan, tinanggal lahat ng niluwagan yung bearing. Kasi chinek din yung front shock. Hindi naman naglilik. Kaya no need daw na palitan yung isang set ng kasi mapapagastos daw ako. And sinikipan kusa daw kasi yun sumisikip. Kusa siyang sumisikip yung knuckle bearing niya kaya niluwagan lang. Tsaka hindi, matibay daw yun, matibay yung knuckle bearing ng ADB 160. Kaya matagal pa siyang kumabig ng nag-iisa. Ito siya mga karebo. Pag nililiko mo, nag-i-stack ng ganun. May stack. Yan. Kaya ito naging smooth na eh. Kasi bawat liko, yan. Nung may problema yung knuckle bearing ko, nag-i-stack ng ganun. Ang hirap niyang ibalik sa diretso. Ganyan. Ito, banda dito sa gitna, niluwagan. Inikot lang ng pag-ganon. Ayan, naging smooth na ulit. Kanyang pagmamaniobra. Medyo maalungalan din to. Wind resistance kasi. At pang-lima mga karen, yung palagi natin ginagamit na reliable siya kada long ride, which is yung tire sealant. Tire sealant mga karen, oo, reliable siya. Kaya lang, kapag tinagalan natin yun ng mahigit sa 5 buwan, tapos sobrang init pa ng panahon, yun, doon siya matutuyo. Doon niya kakainin yung pintura hanggang sa magkalawang yung mugs natin. Kasi nung pinatingin ko, papapalit kasi ako ng gulong nun sa harap. Napansin ko, kinakain ng tire sealant yung bakal ng mugs. Kaya nung tendency, nabubura yung pintura ng mugs. Kaya nung pinakiskisan ko kasi dumikit yung mga excess na tire sealant. Kaya simula nun, inagapan ko kaagad. Nagpa-repaint kaagad tayo sa trusted na nagpipinta ng mga mugs. Pinakulayan ko na siya ng kulay gray. Pansin nyo kanina kulay gray yung mugs ko. Then, kapag emergency ko lang siya ginagamit yung tire sealant. Kasi ayoko nang ini-stock yung tire sealant ng matagal sa gulong. Kasi pansin ko rin kapag bumebenking tayo ng konti, kabilaan yun may tire sealant. Parang may something na umaalog sa gulong na hindi balance yung pagkakatakbo. Kaya ang tendency, binabagalan lang natin. Simula nung pinatanggal ko yung tire sealant, ayun, doon na naging smooth ulit yung pagtakbo niya.
wala nang problema sa pag-ikot ng gulong. At ayun, basta gagamitin lang natin yung ano, sa akin lang, yung tire sealant kapag may aberya, napakuhan tayo sa gitna ng kalsada. Bumili ako ng tire inflator, marami dyan sa Lazada, Shopee. Tire inflator siya na kapag may pako, yan, tanggalin lang natin, tapos nakasalpak na yung tire inflator. Doon yun na nung pag o-on natin yung ano, i-on natin yung tire inflator, magkakahangin at the same time, andun yung sealant na tatakip sa butas. Huwag lang sobrang laki kasi sa akin, sasapakan ko na yun ng rubber na tinutusok sa gulong. Yun. Prone nga din pala ka-rev yung mga ano. Prone din tong shock natin sa likod. Kalawang yun, kita nyo. Kalawang yan. Kaya bawat pagwawashing ko dito, nilalagyan ko ng WD-40 para mawala yung kahit papano yung ano, kalawang niya. Then overall mga ka-rev, smooth pa rin siya patakbuhin yung ating ADV 160. Goods pa rin siya sa pang-araw-araw na atid sundo, pagpasok, pag-uwi. Kaya yun lang naman yung kanyang mga issue na hindi bukod sa neglect, kasalanan natin sa pagpapalit pa rin ng pyesa kasi nagampanan ng pyesa yung kanyang purpose, kaya dapat din palitan. Kasi mga ka-rev, malaki ang balik sa atin ng motor natin kapag pinabayaan natin. Kaya sa simpleng pag-change oil, gear oil, lagaan natin, lalo sa paglilinis, kasi kapag kung kinalawang yan, andyan na talaga yan, hindi na natin masyadong maagapan. Kasi kahit i-repaint natin yan, babalik din yan kung hindi natin mini-maintain yung pagtanggal at paglagay ng mga kung ano-ano sa motor natin. Naniniwala ko sa stock is good. Stock is good pa rin tayo. Para maiwasan din natin ang pagkasira sa daan ng ating motor. At yun na nga mga ka-rev, ang lesson namin dito sa content na ito is yung agapan natin agad yung mga anomalya sa motor natin. Gaano man yan ka liit, kalaki. Kasi sa akin, logic ko dyan, kapag nagsimula sa maliit, pupunta yan sa malaking issue. Kaya agapan natin agad. Kasi lalo na kapag daily use natin ginagamit yung motor natin sa pang-araw-araw. Daily use, pang-araw-araw.